Tunghayan naman natin ang talakayan sa balitaan kasama si Ria Fernandez. Magandang umaga mga kabalitaan. Dito sa ating talakayan ay makakasama natin si Miss Cristina Reyes, isang TESDA graduate mula sa Pangasinan Region 1. Siya po ay isang TESDA Idol Awardee sa self-employed category at ang kursong kinuha niya nung siya ay estudyante pa lamang ng TESDA ay Massage Therapy NC2. Magandang umaga po, Miss Cristina. Una pong tanong, bakit TESDA yung napili niyong institusyon para yun i-mold yung skills na meron kayo ngayon? Isa sa mga programa ng TESDA, yung mabilis na makatapos tayo. Nakita ko, yung passion ko kasi massage therapy. Nag-enroll ako ng massage therapy sa isang technical vocational school sa Greenmont System sa Dagupan. Graduate po ako after 560 hours, that's more than 2 months. Mabilis po akong nakakuha ng trabaho, especially sa isang bagong bukas na spa sa Dagupan. Masikap po ako dahil nakatapos po ako ng basic, common, and core competencies ng TESDA. Naging operation manager po ako ng spa. For 5 years, naibigay ko po yung best ko, pero hindi po ako nag-stop doon. Nag-enroll po ako ng trainer's methodology, naging trainer assessor din po ako ng TESDA. Meron din po kaming mga volunteer outreach program. Nagtuturo po ako sa mga out-of-school youth natin sa mga barangay. Kami naman po yung nagtuturo doon para meron po kami ma-hire sa mga spa. Nakapag-ipon po ako after 5 years dahil yun po yung goal ko. Nakapagputap ako ng The Massage Habitat Spa by Tina Reyes. 24 hours po yun. Ngayon po, mayroon na po kaming 4 na branches. Ito po yung sa Calasiao, Lingayen, Bunuan, sa may Dagupan City. Lahat yan sa Pangasinan? Opo, sa Pangasinan. Kung hindi po ako nagkakamali, kayo po ay college graduate? Yes po. Ano po kurso nyo na? Accountancy sa Philippine School of Business Administration Opo. sa Aurora Boulevard. Pinractice nyo naman po siya? Pre-practice, kaya lang hindi, sa akin boring yung trabaho kasi mas gusto ko medyo nasa labas. Hindi ako masyadong nagtagal doon sa kursong kinuha ko. So, nagpalit ako ng career. Bumunta ko Kuwait, OFW. Hindi din ako pinalad. Doon po ako na-advise ng OWA natin. Kasi pag umuwi tayo dito, umuwi din ako through travel documents. So, na-advise ako na makakuha ng technical vocational courses from TESDA. So, yung scholarship, partnership ng OWA at saka ng ganun po ba yun? Hindi naman po. Ako mismo yung pumunta doon sa mga techbook. Through their advice? Yes po. Opo. Ngayon po kasi, di ba, marami nagrereklamo na wala naman trabaho, ganyan. So, ano pong mensahe natin dun sa mga unemployed, yung hindi makahanap ng suwak na trabaho sa kanila, knowing na kayo po ay naging successful dahil sa TESDA? Para sa akin, ang mapapayo ko, isa po akong technical vocational graduate. Ang mangyayari po, kailangan po natin na makapili. Sa TESDA may choice ka, mas mabilis graduate, mas mabilis kumita. Nagiging aware yung mga kababayan natin, especially ang mga kabataan, na may katotohanan na kumikita tayo agad. At nagiging effective na ang technical vocational school panlaban natin sa walang trabaho. Ano po masasabi natin? Kasi may stigma na ito nga sinasabi nila, techbook or TESDA graduate ka lang. Kami naman, 4-year degree course ang kinuha namin. Yung mga ganun pong stigma. Ano pong reaction natin doon? Ang maipapayo ko lang, may ibang diferensya talaga. Kasi kapag 4 years graduate ka, syempre galing ka sa academy talaga yon. Ito naman sa atin sa technical vocational, technical skills. Karamihan ng mga industry, technical skills ang hanap, mas swak tayo doon. Mas mabilis kumita ang mga graduate ng techbook. Kagaya ko, hindi ko ine-expect na magiging effective akong entrepreneur. At the same time, yung skills ko, mismong ginagawa ko at nagmamasahe pa rin ako. Yun po yun. Sa tingin niyo po ba merong epekto yung halimbawa college graduate ka o ano, kumbaga may edge ba yun as compared with being a TESDA graduate o not at all para maging isang successful na manggagawa or businesswoman? Sa akin bilang college grad at technical vocational, napaka-effective. Pero para sa akin, kung talagang gusto mo siyang isagawa at meron kang goal, malinaw, vivid talaga yung goal mo na maging magaling na empleyado at entrepreneur,
Lahat yan pagpupursigihan mo. So yung technical vocational skills, napakalaking tulong ngayon. Kung hindi man natin kayang mag-enroll ng 4 years or 5 years course, mag-technical vocational muna tayo. Mag-TESDA muna tayo dahil sa TESDA, may choice tayo at may pag-asa. Alright, maraming salamat po, Ma'am Cristina Reyes. Si Ma'am Cristina Reyes po, nakapanayam natin, isa po siyang TESDA graduate at naging successful. Magandang umaga mga kabalitaan at wag po muna kayong aalis, marami pa pong balita ang hatid sa inyo ng balitaan.